Ang elephant daw po, they remember people, paths, emotion for decades, even recognize the task of lost family. Task po, yun yung parang sungay nila dito. Pag nakita daw po nila yon, alam nila na kapamilya nila yon. And number 2, ayun, nasabi kanina, dolphin. Ayan, yung dolphin po, sabi dito, recognize other dolphins, signature whistles even after 20 plus years. So yung bawat whistles, di ba po, yung mga dolphin, may mga ganon. So tayo po, para sa atin, iisa lang tunog yun, pero sa kanila, iba-iba pala yun. So 20 years plus. So yung number 3 po is sheep. Ayan. Yung tupa po. So yung tupa recognize up to 50 faces and voices din po. And for several years. So yun po yung mga tatlong animals na ranking animals according to memory strength. So, yung pag-uusapan po natin is about sheep. So, sheep, they thrive in groups. Yung mga tupa po, mas gusto nila na nasa grupo or in a flock. Mas okay sila pag magkakasama sila. Parang tayo po, as a Christian, mas okay tayo pag sama-sama, nag-fellowship. And pag-uusapan po natin ngayon is about flocks or grupo. So, sa Bible po, merong parable sa Bible, parable of the lost sheep. So, and these sheep, they are 100 sheep in a flock, and they are groups. So, meron 100 tupa dun sa isang flock or isang grupo. And ano kaya ang ituturo sa atin ngayon ng parable na ito? And before we read this parable, gusto ko pong magkwento ng konting background lang regarding sa parable na ito. So, may iba-iba po kasing parable sa Bible. May parable of the sheep, may parable of the coins, meron ding parable na nahulog yung palay sa bato, sa matabang lupa. May mga parable. So, in this scene, nagkikipag-usap po yung Panginoong Diyos sa mga Pariseo, sa mga makasalanan, sa mga tax collector. And dito po, yung mga Pariseo po, yun yung mga banal kuno. Yung mga holy daw. Kunwari holy. So sa parable na ito, sa harap ng mga Pariseo at makasalanan, sa mga tax collector, so nagkikisalo si Jesus Christ. So nagkikipaghalubilo. Ngayon nung unang panahon po kasi, sabi sa Bible, kapag ka nagkikipaghalubilo ka sa mga makakasalanan or ang ibig sabihin po nito is acceptance means fellowship or equality. So pagkakapare-pareho. So yung mga Pariseo ay nagtataka bakit itong si Jesus ay nakikipaghalubilo sa mga makakasalanan. So, ang mindset po kasi ng mga Pariseo, ang mga Pariseo is, if you're a sinner, dyan ka. Dito ako, kasi holy ako ikaw unholy ka. So, yun po yung mindset ng mga Pariseo. Then, ganun na lamang yung pagtataka nila kung bakit nagkikipaghalubilo si Jesucristo. At dito po, sasabihin ni Jesus Christ ang parable of the sheep, of the lost sheep. Kasi gustong ipakita ni Jesus na ganito ang pagmamahal ng Diyos. Hindi pwedeng may harang. Hindi pwedeng nandito ka, nandyan ka, nandito ako. Hindi pwede yon. Ang totoong pagmamahal ng Panginoon, tingnan natin kung ano yung totoong pagmamahal ng Panginoon at paano ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. So, let us read the scriptures. Makikita po natin sa Luke chapter 15, verse 46. So, ang sabi dito, if any of you has 100 sheep and one of them get lost, what will you do? Won't you leave the 99 in the field and go look for the lost sheep until you find it? So, sa verse sa verse 6, and when you find it, you will be so glad that you will put in your arms, in your shoulder. So, hanggang dyan muna po tayo. So, nagtuturo ang Panginoon na paano nga ba ang tunay na pagmamahal or paano ba ang magmahal. Kasi ang standard
po na pagmamahal ng mga Pariseo ay yun nga, yung kabanalan. So, nandito po yung Panginoon, nagtuturo sa atin na this is what love look like. Ganito dapat at ang itsura ng pagmamahal. So, yumuko po tayo sa papanandalian na tayo po mananalangin. Hallelujah, aming banal, dakilang Diyos, ngayong umaga pong ito, Panginoon, patuloy na ako'y lumalapit ang iyong likod, Panginoon, nang sa gayon, maibahagi po ang iyong mga salita, Panginoon. Kung ano man, Lord God, yung gusto mong maituro sa bawat isa, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na bawang salita mo lamang po ang maibabahagi ko, Panginoon, at sa mga makikinig naway buksan po nila ang kanilang mga tenga at puso nang sa gayon, bawat salita mo, Panginoon, ay magrema po sa kanila. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sige, minsan pa po palakpakan po natin yung Diyos na buhay ngayong umagang ito. Amen. At this parable focus mainly on love of God. So, ito pong parable na ito ay madalas nakikita natin yung pagmamahal ng Diyos dahil nga naman meron siyang 100 na tupa, then umalis yung isa, iniwan yung 99, pinuntahan yung isa, hinanap yung isa. Pero have you ever wondered po na kung ba't may nawawalang tupa? Or ba't may umaalis na isang tupa? Amen. Kaya ngayong umaga pong iyan, yan po yung ating pag-uusapan. So may 100 tupa, pero bakit may humihiwalay na isa? Bakit may nawawalang isa? Parang, ano po yan? Germs eh. Di ba sa germs may 99.9999. Yung isa, yung 0.1 hindi mapatay-patay. So sa mga tupa po, itong parable na ito pag-uusapan natin. So what is the reason na wala ka sa church, na wala ka sa ministry, na wala ka sa pamilya? So, and maybe this is the reason why you are lost or bakit nawawala ang isang tupa. Sabi dito, and kanina po, nasabi ko na sheep is very strength pagdating sa memory. Pero meron po silang kahinaan. Ang mga sheep po is merong weakness. Alam niyo po yung kahinaan nila. Pag nawala sila, mahirap na silang bumalik. Nahihirapan na po silang makabalik. So, hindi po uso sa kanila yung kapag may koya burenye, magbalik yan dili, may koya dili na, magbalik yan dili na. Hindi po uso sa mga tupa yon. May koya dili na, muli yan dili na, paburenye. Hindi po uso sa kanila yon kasi hindi po sila katulad ng mga aso, pusa, kalapate, tapon mo kung saan, uuwi at babalik. So, ngayong umagang ito, bakit nga ba nawawala ang isang tupa? So, meron po akong 4 letters na may hahambing dito. Ito po yung A, B, C, and D. So, number 1, why do sheep get lost? Number 1, because of attraction with wrong things. Amen? Familiar po ba? Ang mga tupa ay madaling madistract. Alam niyo po ba yung mga tupa kapag kumakain yan, may nakita lang sila na may dumaan doon, may kuminang doon, pumagaspas yung tubig, agad po silang nadidistract. So, ang mangyayari, habang kumakain sila, pag nakakita sila ng ganong bagay, susundin nila yun hanggang hindi na sila makabalik, hanggang hirap na silang makabalik. So, the reason why sheep, yung sheep tayo po yun. Nawawala tayo sa flock or sa grupo, nawawala tayo sa simbahan, sa ministeryo, sa tahanan because we are attracted to the wrong things. Amen? We are attracted to the wrong things. We are tempted with the worldly things, our worldly desires, ang mga sarili nating nasa ng laman. So, immorality, love of the money, trabaho ka, hindi ka na makabalik sa church, maganda nga yung trabaho mo, pero every Sunday, every Friday, hindi ka makahagilap sa church. Love for the fame, nag-vlog ka, sumikat ka, ngayon mga endorsement na nabibigay sa'yo, hindi ka na makita sa church. So may mga bagay na mali, bagay na hindi dapat pag tinignan natin yung sarili natin. Bakit nga ba tayo nawala sa ating Panginoon? So, dati lagi ako sa simbahan, excited pa naman ako laging mag-practice. Every Sunday, tumutugtog ako, maaga pa ako sa worship leader. And now, I feel lost and I'm gone because I sinned, I failed, and I'm attracted with the wrong things. Amen?
Di po ba napakasakit na isipin na dahil sa mga maling sa mga maling bagay na na-attract tayo at hindi po 'yun yung nais ng Panginoon sa atin. And for the youths here, sa mga youth po dahil ako may asawa na, so sa mga youth na muna, meron ito naririnig nawa na tayo ng bawat isa at gayon din sa life natin. So the right sequence of the life according to the Bible is, ito po pakinggan nyo, studying, earning, marrying, and parenting. So, yun po yung right sequence ng buhay natin according to the Bible. Kasi hindi po tayo pwedeng studying then parenting na. Saan yung marrying, di ba? Hindi po pwedeng nag-earn tayo then parenting na. So, paano tayo naging parents kung hindi tayo kakasal? Di po ba? So, kung hindi natin masusundan ang right sequence na ito, hindi po tayo makakasunod dun sa tamang path ng shepherd natin. Amen. So, lagi tandaan natin to, yung right cycle, studying, earning. So, pagkatapos mo mag-aral, kailangan mo magtrabaho, mag-ipon para marry or kumasal. After mo kumasal, syempre, magbabalak ka ng bumuo ng pamilya. So, that's the right cycle of life. Hindi pwedeng baligtad kasi kapag minsan nahihirapan tayo hindi dahil Kaya minsan, nahihirapan tayo, hindi na tayo nakakabalik kasi mali na yung path na nilalakaran natin. Amen? Hindi na natin nasusunod yung path na siniset ng shepherd natin. So, the sheep get lost because the attraction with wrong things. Number 2, why do sheep get lost? Because broken and wounded heart. Ayan. So, yung broken and wounded heart, nakapaloob po dyan yung mga rough terrain. Rough terrain, ibig sabihin, symbolize that pagsubok sa buhay, mga dagok sa buhay, mga hamon sa buhay, mga bigatin sa ating buhay. So, number 2, lack of care. So, ito po yung pakiramdam natin na wala nang pakialam sa atin yung mga kasama natin sa church, kasama natin sa bahay. Yung mga, yung simbahan, wala nang pakialam sa atin. So, nobody notice me, nobody sees me. Yan po yung mga lack of care. And last, yung flock friction. Ibig sabihin po, conflict. So, you are in a small group or meron po kayong tropa na dyan sa church then nagka-misunderstanding kayo, then hindi na resolba, umalis ka, yun po yung mga flock friction. So, alin ba yung sa inyo? So, nung una, okay pa naman. And in the long run, sa lahat ng nangyayari na brokenness sa iyong puso, nagkakasugat ka na. Then, dahil attracted ka na sa ibang bagay, dahil nasasaktan ka sa mga bagay na akala mo'y mali na hindi ka pinapansin sa church, hindi ka pini-PM ni pastor. So, ang nangyayari, napapalayo ka na sa kagustuhan ni Lord. So, yun yung isang bagay na kung bakit nawawala ang isang tupa. And titignan natin mamaya habang binabasa natin yung parable na ito, talaga nga bang walang may pakialam sa inyo? Amen. Balikan po natin yun mamaya. Number 3, why do sheep get lost? Because careless choices in life. Amen. Yung mga desisyon nating pamali-mali. Yung mga desisyon natin na, sige, pwede ko kayo niya. Sige, penluban ke. Yung mga desisyon natin na hindi pinag-iisipan. So, yung una po na attraction with the wrong things and careless choice in life, magkaiba po yun. Yung attraction, yung una po, attraction with the wrong things, na-tempt ka tapos ginusto mo na din. Yun po yung attraction with the wrong things. Yung careless po, careless choices in life, when we say careless, it's something that you really did on the first place. Amen. Una pa lang, ginawa mo na. So, tayo po bilang Kristiyano, kailangan po alam natin kung ano yung bawat dinidesisyon na natin sa buhay. Hindi po tayo pwedeng careless choices in life na kapag gagawin mo yung isang bagay na ito, pamali-mali ka. So, unang hakbang, mali, mga bagay na alam mong mali, pero ginugusto natin sa buhay at ilang mali na ang nagawa sa buhay,
mali na naman at mali na naman. So, nung una, na-attract tayo sa mga bagay na mali, nasaktan ka dahil sa mga bagay-bagay, dumating yung point na pamali-mali na yung decision mo because of the careless choices. So, yun po yung madalas na mga reason kung bakit nawawala ang isang tupa. And lastly po, because they disobey to the voice. Disobedience from the voice. Amen? Dahil nga ang tupa, kilala niya yung boses ng kanyang pastol, kanyang shepherd. Ang pastol lagi niyang sinasabi, oh, dito tayo, dito, come. Pero yung tupa, lagi nagdi-disobey. Bakit? Bakit? The sheep will be disobey. Bakit? Because we think we know better. Akala natin, mas alam na natin. We think we understand better. We think, I want something else. I want someone else and I want somewhere else. So ito yung mga dahilan kung bakit nawawala tayo sa grupo. You are attracted sa mga maling bagay, na-tempt ka, you are broken and wounded, careless choices in life. Yung pagbabacksliding po, hindi lang basta ayaw mo na, atras na, backslide ka na. Hindi po. Backsliding, nangyayari po yan unti-unti, paunti-unti. Hindi ka nag-church ngayon, ay, okay pa naman yan, isang araw pa naman. Next week, hindi ka naman, masakit yung katawan ko, next time na lang. Hanggang sa, di mo namamalayan, every Sunday, hindi ka na nakakapag-church, so papunta ka na dun sa backslide. And last, disobedience from the voice of the Lord. So, ano ba yung sayo, ba't ka nawala? So, is it A, B, C, or D, or all of the above? Amen? The one sheep got lost. So, ang lost po, in Greek word, ang sabi sa lost, the state of being ruined, destroyed, or useless. Amen? Pag sinabing useless, sa mga bagay po, di ba, pagka hindi na ginagamit yan, hindi mo nga itatago eh. Patapon na yan. So, when you attracted in the wrong things, and when you live because of broken, wounded heart, and when you choose to be careless in your life, and when you disobey the voice of the Lord, kapag masyado ka nang napapasaya ng mundo, and you're out of the flock, wala ka na sa ministry, hindi ka na mahagilap sa simbahan, you are being called useless. Amen. Narinig niyo po yung prayer kanina ni Pastor Noah, kapag wala daw tayo sa Panginoon, wala tayong kabuluhan. Amen. And that's right na kung ang buhay natin ay ginagamit lamang natin sa mga sarili nating nasa na laman, we are being called useless. Amen. At sa totoo lang po, ngayon ko naunawaan kung bakit ang sinabi sa this parable of the sheep is the parable of the love of God. The parable of lost sheep contains the great love of God. Why? Kasi yung isang tao na katulad mo at katulad kong useless, napatapon na yung buhay, na walang patutunguhan, walang magandang nangyari sa buhay, useless kind of life, but the Lord won't give up. Amen? Hindi sumusuko yung Diyos sa atin. Pag sinabing useless, sabi ko nga kanina, itatapon na yun. Hindi mo na nga yun hahanapin. Hindi mo na itatago kasi useless na yun. But here, even though we are useless, we are ruined, we are destroyed, God is asking that at that time, what will you do? Diba? Ang sabi ng Panginoon dun sa mga Pariseo at sa mga makakasalanan, kung nawala yung isang tupa mo, anong gagawin mo? What will you do? Anong gagawin mo kapag may isang nawala? What will God do? In our state of uselessness and nothingness, sa panahong tayo'y nawala, hindi na tayo kagamit-gamit, ano daw po yung ginagawa ni Lord? Won't you leave the 99 in the field and go look for the lost sheep until you find it? Amen? Hindi mo ba iiwan yung 99 para hanapin yung isa? So, nung panahong ako'y nawawala sa Panginoon, that's, I think, way back 2021 po yun,
hindi ako nakakapag-attend ng church, hindi na ako nakikipag-communicate sa family ko, meron kaming family problem, nawawala na po ako, I'm lost, I'm getting lost. And alam niyo po ba, God uses Pastor Kit na pinuntahan po kami sa bahay, kaming dalawa ni Sister Sherina, at kinausap kami na, balik kayo sa church bro, problem lang yan, kaya natin yan, ipag-pray natin yan. And kapag ka ang tupa ay nawala, pero yung naghahanap sa kanya, or merong maghahanap sa kanya, asahan po natin na yung tupang yun, maibabalik. Amen? And I'm very thankful po dahil God uses Pastor Kit para hanapin yung isang makulit na tupang tulad ko. Amen? And the word leave, meaning to leave something behind on purpose. Next slide po. Ayan. Ang Greek word po ng word na leave is katalepei. So, ang ibig sabihin, to leave something behind on purpose. So, nung ang Panginoong Diyos po, or Panginoong Jesus po ay umalis, hindi naman siya biglang hiniwan lang yung 99 nang walang dahilan. So, ginawa po ni Jesus yun dahil gusto kanyang hanapin. Kailangan niyang hanapin yung nag-iisa, kahit useless pa yan, I need to find it. Amen? Kaya sa buhay po natin, even we're useless, wag po nating isipin na, ay, wala na nagmamahal sa akin, ay, hindi na ako pinapansin sa church, ay, hindi nga ako makumusta. No. Yung Diyos po, yung Panginoong Diyos po, hahanapin ka niya. And mamaya po, makikita natin kung bakit ba, kung ano yung reason ba't hinahanap ka ng Diyos. So, the love of God is so compassionate. Kapag po sinabing compassionate, sobrang mahabagin ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. The shepherd didn't leave because the 99 didn't matter. He left because the one mattered just as much. Amen. Hindi po umalis yung Panginoon dahil, ay, yung 99 na to, okay lang kayo dyan eh. Basta itong isang to, kailangan ko siyang hanapin kasi nawawala siya. So ang ginawa po ni Jesus, ang ginagawa ng ating shepherd, hahanapin po itong nawawalang ito. Kahit isa lang yan, mahalaga yon sa ating Panginoon. Amen. Kaya kung ikaw, sa palagay mo, nagkapalpak-palpak na ang buhay mo, ang dami mo nang nagawang mali, it doesn't matter. Because the one mattered just as much. Amen? Amen. Kaya let me remind you this. Also kapatid na, sa mga kapatid natin na nalamig or tumalikod na sa Diyos, ipafeel pa rin natin yung pagmamahal na nararapat sa kanila because they matter just as much. Amen? Kasi ang sabi po dito, go look for the lost sheep until you find it. Kapag sinabi pong until, ang Greek word po nito is go look for the lost sheep until you find it. Ang ibig sabihin po nito, grace in motion and love in action. Amen? Grace in motion, love in action. Kasi ang word po na until, this love is unstoppable. Amen? Hindi mo pipigilan. One year, 1 week, 1 month, 2 months, 1 year, hindi ka mahanap, hindi ka niya susukuhan, hanggat hindi ka niya nakikita, hahanapin at hahanapin ka niya. Amen? Ang sarap po, di ba, no? Yung pagmamahal ng ating Diyos ay sobrang mahabagin po. And this love is grace in motion and love in action. So, God teaches the Pharisees na hindi pwedeng malayo sila sa'yo. Hindi pwedeng dyan sila, dito ako. Hindi pwedeng ang pagmamahal ay dyan ka and you're sinner, dyan ka, you're unholy, dyan ka, and I'm holy, malinis ako, dito ako. Hindi po pwedeng ganun. Kasi ang totoong pagmamahal, ikaw yung aabot. Amen? Ikaw yung hahabol. Hindi ka titigil. Nagkakamali,
pumapalpak. Okay lang yan. Ayaw makinig sa shepherd, ayaw makinig sa leader, okay lang yan. Then, sa mga tupa po, that's the nature of a sheep. So, makulit po talaga yung mga tupa. Pero ang pastol ay hahabulin pa rin ang mga tupa until the love in action, hanggat di ka nakakabalik, until I'll bring you back in the ministry, until I bring you back home, until I bring you back church, hindi ako titigil dahil mahal kita. Amen? Yun po yung mensahe ng Diyos sa ating umaga at hindi dito titigil ang aking pagmamahal, sabi ng Diyos, because the love of the Lord is persistent and relentless. Amen? Pag sinabi pong persistent, yun yung makulit ka, mas makulit ako. Ang pagmamahal ni Lord, mas gusto kang lumayas, mas gusto kanyang habulin. Ganun po yung pagmamahal ni Lord. You can, sabi dito, you can give God 1,000 reasons to leave you. He'll give you 1,000,000 reasons to find you. Amen? Kung bibigyan mo ng 1,000,000 dahilan yung Diyos para iwan ka niya, bibigyan ka niya ng 1,000,000 dahilan kung bakit hahanapin ka niya. Ganun po yung pagmamahal ni Lord. Amen? Even when you stray, my love will pursue you until I find you. Ang sabi po ng Diyos. Napakasarap po ng pagmamahal ng Diyos. At ito po yung ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Home. So, kapag nahanap ka or pag nakita ka, natagpuan ka na ng Diyos, iuwi ka niya. Amen? Even when you stray, my love will pursue you until I found you and carry you home. So, no matter how far you've gone and anumang mga nagawa mong mali, hahanapin ka niya at iuuwi ka niya sa kanyang presensya. Amen. Sinasabi natin, walang pakialam sa akin. Meron. Yung shepherd, hinahanap ka. Yung pastor mo, hindi tumitigil. 50 years, kung hindi ka makita, hahanapin ka niya. Kaya, let me maging reminder ito sa bawat isa sa atin. So, mahal na mahal ka ng Diyos, iiwan niya ang 99 para hanapin ka. Amen? At ngayong umaga pong ito, hinahanap ka ng Panginoon. At kapag nahanap ka niya, iuuwi ka niya sa kanyang presensya. Amen? Amen? Tunay po na napakasarap yung pagmamahal ni Lord, no? Na tayo minsan nawala, tayo minsan or madalas nawawala sa kanyang presensya dahil sa attraction of the wrong things, mga brokenness sa buhay natin, mga careless choice sa buhay natin, and disobeying His voice. Pero
patuloy yung Diyos, hinahanap ka niya. Amen. Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga pong ito, hayaan natin na yung mga salita ng Diyos na ito ay magpaalala sa atin na kung minsan na tayong nawala, huwag tayong, as a shepherd or as a leader, kung nawala po yung isa sa ating mga tupa, kailangan nating hanapin, i-follow up, kailangan natin i-pursue dahil para ma-feel nila yung pagmamahal natin. And kung ikaw naman ay isang tupa na nawawala, hayaan mo na kung kumilos man yung Diyos sa buhay mo, kung may ginagamit yung Diyos sa buhay mo na isang tao para bumalik ka sa kanyang presensya, bumalik ka. Amen. Ito po yung reminder natin. And